evil conscience at saka third conscience. Yung tao na manhid na, ganyan yung mga DDS po, manhid na sa paggawa ng mali. Di na tinatabla ng iya. Yan ang ibig sabihin po mga kababayan. Pero si may tamang konsensya pa. Si Ping Lacson. Kaya natutuwa tayo na mayroon pa rin pong natitira sa ating mga leaders, lalo na yung ating mga senador. Pero yung iba dyan, harap-harapan po ang paggawa ng kawalangyaan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Ping Lacson mga kababayan na isa na lang sa ilan na matitinong na senador ng ating bansa nagpaabot po ng warning laban sa mga senador na may plano na ulitin yung motion para i-dismiss yung kaso, impeachment case laban kay Sara Duterte. Malinaw na patama ito kay Bato, kay Amy Marcos, kay Robin Padilla, kay Bungo, kay Alan Peter, kay Tano, yung mga Duterte senators. Mabuhay ka, Senator Ping Lacson, kasi isa ka sa naninindigan para sa tama dyan sa Senado. So hindi kami nagkamali na iboto ka para maging konsensya ng Senado. Kasi marami na pong nawalan ng konsensya. O kung may natira pang konsensya sa kanila, ang natira po yung tinatawag na evil conscience. Ang konsensya kasi po sa Bible, may apat na uri. Yung good conscience, weak conscience, ay tatlo pala. Ay apat, mali yung bilang ko. May third conscience pa pala, other than yung evil conscience sa Bible. Ang shared conscience mga kababayan, yung mga tao po na manhid na. Manhid sa paggawa ng masama. Yan ang ibig sabihin ng shared conscience. So apat ang uri ng konsensya sa Bible. Evil conscience at saka shared conscience. Yung tao na manhid na, ganyan yung mga DDS po, manhid na sa paggawa ng mali. Di na tinatabla ng iya. Yan ang ibig sabihin po mga kababayan. Pero si may tamang konsensya pa. Si Ping Lacson. Kaya natutuwa tayo na mayroon pa rin pong natitira sa ating mga leaders, lalo na yung ating mga senador. Pero yung iba dyan, harap-harapan po ang paggawa ng kawalangyaan. Pati yung Senado, winalangya. Lalo na to. Yun ang kakampi nila, ang kinakampiyan nila. So ang paalala po ni Ping Lacson, ang trabaho na niya natin is to listen to their arguments, and counter arguments, and make a ruling. Yun na niya yung trabaho nating mga senador, senator, judges. So yun ang warning niya about moving to dismiss the impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Instead niya na dumaan sa trial. So sabi dito sa balita, Lacson issued a gentle warning amid reports that Duterte's loyal aide, Senator Ronald De La Rosa, plans to move for the dismissal of the complaint when the Senate Impeachment Court resumes session on July 29 and put to a vote whether or not the 20th Congress is bound by the actions of the previous one. Yan mga Duterte senators po. They have the third conscience mga kababayan. Manhid na sa paggawa ng mali. Harap-harapan po ang nakakaitang senator judge. Tumayo na pong abogado ng akusado. Di ba? So sa post mga kababayan ni Ping Lacson, sabi niya, BP impeachment jurisdiction, a gentle caution to senator judges of the impeachment court, we should leave the filing of all motions and pleadings to the prosecution and defense team. Madaling sabi, wag niya kayong umastang defense lawyer. Trabaho ng defense lawyer yan, hindi trabaho ng senator judge. Ang senator judge, pakinggan yung arguments and counter arguments
Yan ang trabaho na niya natin. Hindi yung ikaw na yung magmumosyon to dismiss, pero matigas ang ulo po ni Bato de la Rosa. Yon ang sinasabi niya doon sa kanyang sariling papreskon. De la Rosa has been criticized by certain quarters for acting like a member of Duterte's defense team. Although he had also previously said he was ready to assess the evidence. Sabi ni Ping Lacson, our job is to listen to their arguments and counter-arguments and make a ruling. So siguro, pag ginawa ito niya, ni Bato de la Rosa, isa si Ping Lacson sa tatayo and magre-raise ng objections. So magiging katuwang mga kababayan ni Risa Ontiveros, hindi tayo sigurado kay Kiko Pangilinan at sa kay Bam Aquino kasi iniwan na si Risa Ontiveros. Sumama sa majority para magkaroon siya ng committee. Yung gusto niyang committee, mahawakan. Sabi ko sa inyo, talaga palang kanya-kanyang agenda po sa buhay ang ating mga politiko. Ibinoto ko pa naman. Sabi ko, imbes itong mga noted na kahit kaalyansa, na kasama sa alyansa para sa bagong Pilipinas, na alam natin kaalyado pa rin ng mga Duterte, ito na lang ikako ng mga tingklawan para sigurado tayo. Biglang pero tingnan natin, baka magbago ang ihip ng hangin. Gawin nila yung tama, mga kababayan. Yun man lang ang inaasam natin dito sa impeachment trial. Sabi nga natin, ituloy ninyo yung trial para din ito sa kapakanan ni Sara Duterte. Kasi pag dinismiss ninyo without trial, ang ibig sabihin niyan, guilty. Pati kayo, guilty kayo sa katarantaduhan ninyo. Hindi kayo niyan mapapatawad ng ating mga mamamayang Pilipino na pinagtakpan ninyo ang akusado. Pero kung halimbawa natuloy yung trial, may na yung ebidensya, i-acquit ninyo, walang problema yan, matatanggap yan ng ating mga mamamayang Pilipino. Pero ang hindi matatanggap, ang hindi ninyo ituloy ang trial, nang ibig sabihin, gusto ninyong i-cover up. Yan ang masama dito sa mga plano ng mga Duterte senators. Kasi sabi ko nga, ang analysis natin, mapipilitan sila kasi na magbago ng posisyon. Imbis na acquittal, conviction po. Because of the evidences, bulto-bultong ebidensya, na hindi siguro kayang baliktarin ng defense. Hindi kayang i-defense yung mga pagkakasala ni Sara Duterte. Kaya ang gagawin nila, technicalities. Ngayon, kanina, nagpa-presscon yung parte ng prosecution panel, si Congressman Chua. Sabi ni Congressman Chua, okay sa kanila yung naging direktiba ng Supreme Court sa impeachment petition. Pero sabi niya, ito ang directive ng Supreme Court, it should not hinder trial. Dapat tuloy-tuloy lang, mga kababayan, yung trial. Pakinggan natin yung press con kanina. Kasama niya si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Sa panig po ng House, kami po ay hanggang ngayon ay nag-aantay kung ano po ang magiging aksyon ng mga kasama po natin sa Senado at kami naman ay handa na tumugon sa lahat ng mga alituntunin na kanilang ibinabato po o hinihingi po sa amin. Subalit sana po, ang panawagan po namin ay sana ay maituloy na po ang impeachment trial. Dahil ito po ay maliwanag naman sa batas na kung ang impeachment complaint ay nakarating na sa Senado, dapat po ang sumunod na pong maging aksyon ay ang pag-proceed na po sa trial. So, hindi lamang po kami, maski po ang taong bayan ay nag-aantay na. So, sana po, ito po mga susunod na araw, susunod na linggo, ito po ay maganap na. So, muli po, maraming salamat po. Kongs, tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that the incoming House Prosecutor si Representative Leila De Lima nagpahayag ng concern over the directive of the SC? Well, unang-una, ako po ay
Maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Dahil wala naman pong TRO na nilalabas. Correct. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Doon sa question po ng judicial overreach, no? I think yan po yung particular po na concern niya. Pero kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether Abogado or not din po ito si na Terry ito pong Ridon. one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court, no, na dahilan para hindi po magtuloy again doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So ibig sabihin, we will proceed the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte. Correct. Hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order mostly sa House of Representatives in relation with the impeachment case. Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin siyempre sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yun. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, Yung Senado man lang po, mga kaalyado ni Sara Duterte, ang gumagawa ng issue. Kasi yung thinking nila, line of thinking ng mga Duterte senators, parehas po ng defense. Di ba? Yung i-final na petition sa Supreme Court, parehas yung argumento. So nag-uusap-usap siguro yung mga Duterte senators at saka yung defense. Parehas ang posisyon. Yan ang nakakalungkot dito po. yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Part na lang po. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue
sa 1-year bar rule para at least matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So, ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, syempre gagalangin naman po natin. No? So, hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.